Katulad ng lahat ng mga ina, mahal ko ang aking pamilya at nais kong lumaking malakas, matalino at malusog ang aking mga anak. Subalit sa loob ng ilang buwan, unti-unti kong nakita na ang aking mga anak ay nagkakasakit tuluyan at hindi ko alam kung paano sila mapapabuti. Ito ang aking kwento bilang isang ina sa tribo ng Aita. Betong yang timbukan amana keiti kangindong ibatan sa kanteng Mangantana. Betong agawan wala ya iti ebuka malaya atin ko pong sing-sing betong yang timpukan amana Nena, ano kawari? Malungkot ka? Yun, mga anak ka. Si Derek ay unti-unting nag-iba, nahinto siya sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan at madaling makaramdam ng pagod. Makanyang laring anak, wala lang ganang mangan. Wala lang ganang mangan, tapos masakit la pa. Balo ko na. Pasap ko ang nurse. Pasap ko po nurse na balampo, mahay na itong anak po. O sige po, timbangan tayo po. Punta ako kasama ang aking anak na si Derek upang kumonsulta sa lokal ng pagamutan o health center ng aming barangay. Ipinaliwanag ko ang aming mga anak ay palaging pagod at naging payat at ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki ng sabay. Sinukat ng nurse ang braso ni Derek at pinakita sa akin ng isang tape na may tatlong kulay, pula, dilaw at berde. Ang pula ay nangangahulugan sa kanyang ay sobrang malnourished o kulang sa nutrisyon. Ang dilaw ay nangangahulugan siya ay may katamtamang malnutrition at ang berde ay nangangahulugan siya ay malusog. Sa aming gulat, ang sukatan ay lumabas na pula. Sustansyang pamanganda po, dapat atin niya pong carbohydrates. Nanula po ba rin carbohydrates? Yung carbohydrates po, halimbawa na po yung kamote, yung nasi, ang po yung mais, dapat po yung pamanganda, atin na pong makanini. Bukod po kayong carbohydrates, dapat atin na pong protina. Nanula po rin protina. Itang isda, chicken, or manok, or kaya naman po ebon, pwede rin po itong gamitan. At yung pinaka-importante po, yung gule, ang po yung prutas. Pwede na kayo man po mangwaka rin tanim nyo. Halimbawa po itang saging, ini po carrots, tapos ini po. Sa prutas po, pwede rin po yung papaya. Tinukoy ng nurse ang malnutrition ay sanhi ng hindi pagkain ng sapat. Pinaliwanag niya ang malnutrition ay hindi lamang tungkol sa dami ng pagkain na kinakain, kundi pati na rin sa kalidad nito. Ipinunto niya na tayo ay nagiging malnourished kapag hindi natin nilalagyan ng sapat na pagkain ang ating katawan upang gamitin ang mga ito. Sa pamamagitan ng aming hardin, laging mayroon kaming sariwang prutas at gulay na maaaring kainin. Ito ay isang paraan upang masiguro na laging mayroong kaming pagkain sa aming hapagkainan. Kami ay nagtanim ng isang hardin sa paligid ng aming bahay. Kung tayo ay magtatanim ng iba't ibang uri ng gulay na lahat ay tumutubo sa iba't ibang panahon, palaging mayroon tayong prutas at gulay na kanilang makakain.
paniniwalaan ang pagbabago sa aking pamilya. Tingnan mo na lang sila ngayon. Natutunan ko ang tamang kaalaman patungkol sa tamang pagkain at nutrisyon upang mapabuti ang ating kalusugan patungo sa maligayang buhay, at laging tandaan sa tamang nutrisyon, sakit ay maiiwasan. Tandaan, huwag kalilimutan ng wastong pagkain ay ang susi sa malusog na pamumuhay. Ating kubong sisig. Ating kubong sing-sing. Betong yan.